Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, na sa unang biyernes tayo ng buwan ng Setyembre, alay po natin sa ating pong Isus Nazarenos. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manakiisa sa atin sa pinanang live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga amin na mahal kong mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mahing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang cross at kamatayan, upang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat, unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil.
at mananahang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Parisiyo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Parisiyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit. Ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papaputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Biyernes tayo, unang Biyernes ng buwan ng Setyembre, per month. At ngayon ay araw ng ating Panginoong Isus Nazareno. Araw din ng ating pamimintuho sa Kanya, sa ating paghingi ng mga biyaya
at mga grasya na kinakailangan natin. At narito tayo upang magpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa sa atin, na tayo ay buhay at tayo bibigyan pa ng mga biyaya na magmula sa Kanya. Yun pong gustong makatanggap ng maraming biyaya, pumalakpak ng malakas. Tayo ay gusto ng biyaya mula sa Panginoong Hesus. Biyaya na kinakailangan na ito ay nababagay. Nababagay. Kita po natin sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 33 hanggang 39, tinanong ng mga Parisiyo at iskriba ang ating Panginoon, bakit hindi nag-ayuno yung mga alagad mo? Kumain lang at uminom. Ang sabi ng ating Panginoon, maaari ba silang mag-ayuno kung nariyan pa sa kanila ang lalaking ikinasal? At sino po yung lalaking ikinasal? Ito po ang ating Panginoong Hesus, sapagkat ang imahin ng pag-ugnay ng Diyos sa kanyang bayang Israel ay parang kasalan. Na ibig sabihin, nariyan pa ang ating pong Hesus Nazareno, dapat hindi mag-ayuno. Ngunit kung siya'y patayin na, sabi ng ating Panginoon, siya na patayin ay simpre maging malungkot ang mga alagad at yung mga tao na nalig sa ating Panginoon, kay mag-ayuno sila. Kaya sinabi ng ating Panginoon na hindi dapat tingnan yung mga maliliit na mga bagay-bagay gaya ng mga pag-ayuno o hindi. Kinakailangan rin yun. Pero dapat ano ang nababagay na gawin? Ang nababagay na gawin ay hindi po magtagpi ng bagong damit sa luma, sapagkat hindi po babagay. At ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong sisidlang balat. At pagka hindi, ito ay masisira dahil magkaroon pa ng proseso ng fermentation ang alak. At ang gusto ng tao, yung alak na luma, sapagkat ang alak na luma o na imbak ay napakasarap na. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon ang tungkol sa paging bagay. Sa salitang Hebreo, ang mabuhay na bagay ay hataim. At ang hataim, ibig sabihin maging bagay, hindi lang ang ating damit, hindi lang ating kalakaran, ang ating ugnayan sa Diyos at dapat babagay din. Ito yung tinatawag na hataim. Sa salitang Koinokuna Griego, ang pagbagay o ang pag-angkop ay teriezo. At ang teriezo, ito yung ating napakinggan sa ating Ebanghelyo na kailangan ang bagong alak ay ilagay sa bagong sisidlang balat. Sapagkat hindi po tayo magkaroon ng paghusga sa ating kapwa-tao. Wala pong makapagsabi, sabi ni San Pablo sa unang sulat sa Corinto 4, verso 1 hanggang 5, na kung ano ang dapat nating ihusga sa ating kapwa, sapagkat ang Panginoon lang ay nakakaalam sa lahat, sapagkat ipahayag ng Panginoon ang mga lihim na hangarin ng bawat isa sa darating na panahon. Wala pong matatago sa atin. Alam po ng Diyos ang lahat. Kaya huwag tayong mag-obserba sa lahat at titingin lang ano ang kanilang ginagawa, sapagkat ang atin pong puso ay dapat doon nakatuon sa Panginoon, na sintro sa Panginoon, sapagkat ayon pa sa versikulo 39 ng Salmo 36, nasa Diyos ang kaligtasan sa lahat ng matuwid at namuhay sa kabanalan. Kaya kailangan natin ang Panginoon na maging sentro. Paano po maging bagay ang ating pagiging Kristiyano? Una sa lahat, upang maging bagay tayo, ang pinakabatayan ng pagiging bagay ay una sa lahat ang ating puso ay bukas sa Panginoon. Pagpunta natin dito sa simbahan, hindi lang na tayo ay kuminsan tumitingin, kuminsan magtutulakan.
magbagay tayo, magkaroon tayo ng kabukasan, magkaroon tayo ng kabutihang loob, at ang ating puso atin pong isentro sa ating Panginoong Diyos na siya yung pinakabatayan ng kabutihang loob sapagkat nasa Kanya ang ating buhay, nasa Kanya ang ating kaligtasan, at nasa Kanya ang buhay na ganap at kaysa. Amen? O, kaya ito po ang dapat nating gawin. Ang unang pagbagay ay maugnay sa Diyos ng mabuti. Pangalawa, na kung upang maging mabagay tayo, ang atin pong pagsamba ay pagsamba na hindi lang tayo nag-iisa at hindi lang ang ating personal na mga idinulog ng panalangin at mga hinihiling sa Diyos. Dapat ang ating hinihiling sa Kanya ay ang kaligtasan ng lahat, ang kabutihan ng lahat, at ang ating pagkakaisa bilang sambayanang Kristiyano na nasentro sa ating Pong Hesus Nazareno na siyang pinakaulo natin. Amen? At pangatlo, upang maging bagay ang ating buhay, kapag uwi natin doon sa ating mga tahanan, hindi lang po na Kristiyano tayo dito sa Basilica Minor ng Pong Hesus Nazareno, 24 oras, 7 araw sa buong linggo, buong buhay natin, dapat tayo ay Kristiyano. Kaya sa pag-uwi sa bahay, Kristiyano pa rin tayo. Ang ating ugali, ang ating ginagawa, ang ating mga adhikain at isipan, isang mabuting tao sapagkat ang tunay ni Kristiyano ay mabuti. Pakisabi sa katabi mo, mabuti ka sapagkat Kristiyano ka. Mabuti tayo sapagkat Kristiyano tayo, ito'y nababagay sa atin at dahil dito, ay sentro sa ating puso ang Diyos na siyang tunay na batayan ng ating buhay. Ang Diyos na nagmamahal sa atin at mamuhay sa pag-ibig. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kaya dapat tayo ay magpahayag ng kabutihang loob at maging bagay ang lahat ng ating ginagawa. Ang ating isipan sa panahon ng misa ay dito sa ating Basilica ng Pong Hesus Nazareno. At hindi po tumatakbo kahit saan ang ating isipan. Ang ating mga puso ay nasintro po sa Diyos at hindi kung saan-saan napunta ang ating mga pag-iisip. Kailangan na ang Diyos ay siyang sentro at saysay ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na Pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Atin pong itulugon, mahal na Pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno,
kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa at buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag, ginawa namin ang katotohanan ito sa pangitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasaw ng hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinto na marapat ni kay aming pasalamatan yung ipinasyang sa kahoy na cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na cross. Itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang pagsumuway sa iyo, sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa naman nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espirituhing banal, maklob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay nga nakinaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kami na dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaninipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa big bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaulatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kusmusning sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong in cash or in kind sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo sa mga kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat
sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nagumapaw. Maging angkop o maging bagay sana ang ating pagpapahayag ng ating panampalataya sa Diyos, sa ating ugnayang malalim sa Kanya sa buhay panalangin, at taos-puso at sincero ang ating pakilahok sa banal na misa at ang ating pagsabuhay at paggawa ng mabuti pag-uwi sa tahanan. Ngayon na po ang busbas. Nangyari po namin itaas bagya, mga bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Hinagwas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mong kiningan ka na nagsusumamo sa makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.